Ano bang reaksyon ng TUCP dito sa ngayong araw? Pinapatupad na ang 4-day work week o kaya tinatawag na modified na pasok ng mga empleyado, mga gobyerno, pati ng kasama na dito, alam ko susunod ang mga nasa pribado, mga empleyado. Your reaction please, Mr. Oñate. Opo, doon po sa ating mga nasa pribadong sektor, ang lagi naman po namin sinasabi na bago po magkaroon ng kahit anong alternative o compressed work week arrangement, kailangan no merong malinaw munang usapan at kasunduan po sa pagitan ng employer at ng mga empleyado. No? Kailangan po mutually mag-agree po sila at pinapaalala din namin bagamat magkaroon ng kabaguhan sa oras o sa terms and conditions ng pagtatrabaho, whether online yan o offsite, kailangan wala pong kabawasan sa benepisyo at sweldo ng ating mga manggagawa, lalo yung mga arawan po natin na manggagawa kasi sila ho yung maapektuhan kung mula 5 o 6 na araw magiging 4 na araw na lamang po. At pangatlo po, no, hindi po lahat ng industriya ay maaring mag-adapt ng compressed work week, lalo yung mga labor-intensive industries like manufacturing, construction at mining, medyo delikado yung pagtatrabaho po ng higit 8 oras, no, lalo kung regular. Tumataas yung tsansa ng aksidente at bumababa rin po yung kanilang productivity kapag always overtime yung kanila pong trabaho. Nabanggit niyo po yan na maapektuhan ang productivity. Anong pagpupulong ginawa niyo kung meron man sa TUCP? Ano ang inyong mga suhestyon upang maiwasan ang mga problema sa productivity at yun din namang magiging kaakibat nitong concern sa mga empleyado kung meron man? Opo, no, yung ating ano naman kung sakaling magkaroon ng compressed work week, no, ay dapat po yung 4 na araw po 'yan at kung 8 oras magiging 10 oras, yung 2 oras ho na sobra dun sa 8 oras, kailangan ho 'yan ay overtime pay. Para naman po dun sa ating mga kababayan na magwo-work from home arrangement, ang aming pong panawagan sa ating mga employer, dapat yung internet allowance, yung utilities allowance, lalo kuryente, kasi imbis na sa opisina sila, ay sa bahay na sila kukonsumo ng kuryente, dapat po may allowance na ibibigay po si employer para hindi lamang po manggagawa yung nagtitiis po sa gitna ng krisis na ito. Ngayon din, dagdagan ko rin patungkol sa productivity at yung mga burnout na concerns natin, kailangan no merong right to disconnect din yung ating mga manggagawa, lalo yung nasa work from home. Hindi porket na nasa bahay lamang po sila ay pwede na silang gambalain ng kanilang employer anytime, any day. Ibig sabihin niyan, nasa kailangan oras pa rin noong equivalent noong pagpasok sa kanilang opisina. Tama, Mr. Oñate, ano po? Tama po kayo dyan, Kakiko, kasi sapagkat yung 8 oras na trabaho, yan ho actually ay standard. In fact, yan ay naging karapatan ng manggagawa. No? Ito ay international standard, kauna-unaan mula 1900s pa, sapagkat napag-alaman, maraming pag-aaral, na talagang 8 oras yung optimal na pagtatrabaho. Kung hihigit po doon, kagaya ng overtime, yun po ay mga temporary, pero kailangan din bayaran ng overtime premium. At hindi po ito pwedeng maging mandatory o regular na ganito lagi ang setup, no? Ito po ay temporary measure lang man po sa gitna ng krisis po na ito. Sa bagay, contemporary, kung ititawag nga natin temporary, tama, ayon sa kautusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., sabi mo, kailangan sa productivity, kasabay din nung pagtulong naman sa mga empleyado. Sabi mo ay meron, kung po pwede, meron ding overtime pay kung magkakaroon ng extension sa pagtatrabaho. Yung paggamit ng internet, diyan pagka nasa bahay, pagka pinatrabaho ang mga empleyado, nagamit ay online ang sistema. Opo, no, yung mga actually nung pandemic, nagkaroon na rin ng ganyang setup po, yung work Oo from nga po. home arrangement. Ang binibigay noon ay mga tinatawag nating data allowance, yung sa mobile data Yun. ng ating mga manggagawa. Kailangan yan ho ay i-shoulder ng ating mga employers, no? Kahit na may existing silang internet plan, dahil hindi naman po yun pang trabaho, kailangan si employer po ang magkipag-usap sa service provider na siya po ang mag-shoulder, no? Pati siyempre dagdag ko na rin yung gadget, no? Iba ho kasi yung personal gadget dun sa kanyang work gadget. Yung work gadget o yung device, kailangan ho ang mag-provide po niyan sa employer. At the end of the day naman po, hindi naman yun magiging pag-aari ni
empleyado, once na kung sakaling mag-resign si empleyado, makukuha pa rin naman ng employer yung unit niya. So investment pa rin po yun rather than just an outright expense. Anong sektor sa pagtatrabaho ngayon ang nakikita nyo na mas matinding maapektuhan dito, Mr. Oñate? Opo, ang mga talagang mag-shift yan to alternative work arrangements, Yes. kagaya rin po nung nangyari sa pamahalaan, ay yung mga opisina, yung mga office work po yan, yan po ang madalas talagang mag-shift ng alternative work arrangement. Ngunit yung mga iba po na may frontline, yung mga services sector, halimbawa, hindi maaring compress work week. Kaya doon naman po sa usapin na yon, dahil sila yung mamamasahe, napakataas ng gasolina, napakataas din ng kuryente. Sana po pag-isipan din po nung ating pamahalaan yung pag-aaral naman po ng isang emergency cost of living allowance, yung ECOLA na sinasabi natin, maibigay doon sa ating minimum wage earners. Doon naman po sa hindi makakapag-shift to compress or alternative work arrangement, sana po si employer, kung meron po silang service vehicle, ay makapag-provide ng pre-shuttle services sa kanilang mga empleyado. Diyan sa binabanggit mo, Mr. Oñate, na Emergency Cost of Living Allowance, COLA kung tawagin, ano sa palagay mo ang nararapat na maibigay sa mga empleyado na tumatanggap nito? Opo, ang sinasabi namin, yung legislated wage increase, aumento sa sweldo na hinihingi ng mga manggagawa mula noon hanggang ngayon, 100 hanggang 200, no? So along those range yung kinakailangan na emergency cost of living allowance, at itong COLA naman po, no, kung ayaw ng ating mga employers masyado daw mabigat yung aumento, yung cost of living allowance naman po talagang literally allowance siya, no? Hindi siya nagpi-figure in sa basic pay, retirement pay, talagang emergency allowance lang siya, no? Dahil malinaw naman na meron tayong emergency sa kasalukuyan. Alright. Thank you sa pagpapaunlak mo sa amin ng panayam na ito, Mr. Oñate. Unless meron po kayong mensahe sa mga manggagawa, lalong-lalo dito sa pagpapatupad ng compressed week work at saka yung 4-day or modified work-related activities. Go ahead, Mr. Opo. Oñate. Sa ating mga kababayang na manggagawa naman po, no, bukod pa po dun sa mga compressed work week arrangements na sinasabi natin, hindi lamang po dapat manggagawa ang magtiis o mag-adjust sa gitna po ng krisis na ito. Kaisa po kami sa panawagan, sinusuportahan namin si Pangulong Marcos dun sa kanyang willingness na i-certify as urgent yung isang panukala na babawasan o magsususpend ng excise tax sa gasolina. Gayon din, nananawagan din kaming tanggalin din yung value-added tax sa electricity. Sa krisis po na ito, lahat, pamahalaan, mamumuhunan, employer at mga manggagawa po, lahat po sana tayo magtulong-tulong para malagpasan din po natin itong krisis na ito. Maraming salamat po.